Ayun, so mga ka-food trip, so ngayon magluto tayo ng nilagang baboy. Ayan, so isa sa mga paborito ko to, kaya samahan niyo ako at magluto tayo. Tara! Ayan, so ang una lang natin gawin dito, ayan, so yung ating mga bawang, yun yung maliliit na, di ba? Pag bumili tayo ng isang buong bawang, may mga part na maliliit yun. So yun yung gagamitin natin. Tapos, tinupok lang natin siya, hindi natin siya nagkala ng balat. Tapos, nag-ano rin tayo ng isang medyo maliit na sibuyas. Yan. Tapos, isang taling pichay. Yan. So, i-check mo munang mabuti. Baka meron yung mga uod. So, para safe tayo. Yan. Ganyan. Tanggalin mo lang yung pinakang tangkay niya. Tapos, okay na yan. Ayan. So, ngayon naman, ay meron tayo ditong ilang perasong beans. Pampasarap to. Baguio beans. Pampabango. Nagpapasarap to sa nilaga natin. Ayan, so tanggalin lang natin yung mga dulo ng ating mga beans. Pagkatapos ay pag okay na yung size sa'yo, okay na yon. Lagay mo din sa ating maliit na bowl. Tapos kung hindi naman, hatiin mo lang sa dalawa. Ganun lang. Parang sitaw lang ang style. Ayan, tapos meron tayo dito isang buong repolyo. Hindi natin siya gagamitin lahat, kalahati lang. Kasi masyado ng maraming gulay. Ayan, so hatiin lang natin to sa 4 na peraso at tagkalin natin yung matigas na part. Ganun lang. Napakadali lang itong lutuin at paulit-ulit lang. Ayan, meron din tayo ditong 2 patatas. Ayan, hinugasan muna natin yan kasi medyo malupa yung balat. Ayan, tanggalan lang natin ng balat, of course. Ayan, medyo maproseso lang to lalo kasi maraming gulay tayong ilalagay. Pero yung tiyaga mo na yon, sulit yun kasi napakasarap nitong pork nilaga na ito. Ayan, so hinugasan lang uli natin yung ating ayaw pong magpatanggal eh. Yan. Tapos, hiniwa lang natin siya sa medyo cube size. Yan. Na cube na medyo malaki. Yan. Tapos natin, yan, hinugasan lang natin at tilagyan natin ng tubig. Ayan. So, yung next naman natin, yung baboy na sineparate natin. Tagkalan mo natin ng tubig. Yan, so yun yung nabili natin sa palengke na nahiwa na natin at nilagay natin sa rep. So pinalambot lang natin. Yan, so hugasan pa natin to ng konti, mga 2 hugas para talagang malinis na malinis. Yan, okay na yan. Tapos kuha na tayo ng ating paglalagyan ng ating nilag. Yan, sa isang malaking kaldero, transfer mo lang dyan yung mga baboy na nahugasan mo. Tapos ilagay mo yung mga bawang, yung sibuyas. Lagyan mo ng asin, isang kutsarita at kalahati. Yan, pwede na yan. Tapos lagyan mo rin ng paminta. Yan, mga 2 teaspoon yan. Tapos suka. Sa suka natin, depende sa iyo, pwedeng 2 tablespoon up to 5 tablespoon. So nakadepende po yan sa iyo. Kapag marami, medyo damihan mo yung suka. Pag konti lang naman, mga 2 tablespoon lang, okay na yan. Ayan, tapos pakuloan lang natin to. So, buksan natin at halu-haluin natin. Kapag kumulo ng konti, haluin natin. Hanggang sa makate. Para sa ganoon ay magbalanse. At hindi lang yun nasa ilalim ng maluto. So, ganun lang. 'Di ba? So, mabilis lang to. Ang kailangan mo lang talaga dito ay tiyaga. Yan. So, ganyan na. Medyo kumakati na. So, mapapansin mo naman, wala na siyang sabaw. Yan. Konting halo na lang. At pagkatapos niyan, ay lalagyan na po natin yan ng tubig. So, ang nilagay natin dyan ay yung mineral water. Naglagay tayo ng 1.5 liter ng tubig. Diba? Dami. Yan. Kasi papalambutin pa natin yan ng mga ilang kulo bago natin ilagay yung mga gulay. Yan, so mamaya natin yan lalagyan ng mga pampalasa kasi nawala yun. Pero yung lasa dun sa baboy, yung sinangkot siya natin kanina,
nandun na yon, dumikit na talaga yon. Ayan, so nung kumulo na ay haluin natin. So tikman natin ng konti para malaman natin kung ano ba yung dapat nating idagdag na rekado. Ayan, so nagdagdag tayo ng asin, konti lang naman. Tapos naglagay din tayo ng Knorr cubes na pork. Tapos yung mga buong paminta. Ayan, so nilagay natin yung ating patatas dito na 2 kulo na bago natin ilagay ito. Para unti-unti lumambot na din yung ating mga baboy pa. Yan, so kapag kumulo na uli, halu-haluin lang natin. So, yung paraan ko dito, iniisa-isa ko yung gulay kasi may matigas na gulay, mas may malambot, 'di ba? So, isa-isa lang. So, talagang tiyaga lang na bukas, halo, sara, bukas, halo, sara. Ganun lang yung proseso. Yan, so tapos sara uli. Pag kumulo uli, bukas uli. Yan, sarap, diba? Yung buto-buto, ayan. Tapos pwede nating ilagay yung ating beans. So, sinabay-sabay na natin yung beans natin, yung repolyo at yung pechay. Kasi, parang half cook lang ang nais natin dito sa mga gulay na ito eh. Yan, pati yung ating pechay, ilalagay na rin natin. Isang kulo lang yan. Isang kulong-kulo talaga. Okay na yan. Diba? Ganun lang. Napakadaling lutuin, napakasimpleng lutuin, pero napakasarap at maraming Pilipino ang mahilig dito. Isa ka ba sa may paborito sa pork nilaga? Comment mo naman sa baba. Ayan, ganyan lang. Yung ilubog natin yung mga gulay para sa ganon ay mas mabilis maluto. Ayan, tapos takpan lang natin uli para kumulo pa ng isang beses. Ayan, para tikman natin kung okay na. Ayan, kung hindi pa, kulang pa para sa iyo, dagdagan mo na ng asin or patis. Ikaw na yung bahala dyan. Yan. So, ganyan lang. O, diba? So, buong-buo pa yung ating mga beans kasi 1-2 kulo lang ginawa natin. So, hindi siya masyadong naluto. Yung patatas naman natin, lutong-luto siya. Yun naman yung goal natin talaga. Ayan, so mga kaputrip, tikman natin ang ating nilagang baboy. Sabaw muna. Sabaw pa lang, ulam na. Sarap. Ayun mga ka-food trip. So kung kayo isa yun sa kagaya ko na mahilig sa mga masabaw na ulam, so ito yung isa sa maire-recommenda ko sa inyo na napakadali at napakasarap na gawin. So paborito to ng maraming Pilipino kaya subukan nyo na. So maraming salamat. So kung nagustuhan nyo ang video na to mga ka-food trip, huwag nyo kalimutang mag-like, mag-share and subscribe sa aking YouTube channel, pati sa aking Facebook page. So maraming salamat and God bless you all. Bye-bye!